February 21 sa The View. Tayo, bring yourself, bring a date. Wala kayong date, kami maghanap ng date sa inyo. Doon mismo sa venue. We'll fix your broken heart. Ticket. Ticket is $58 available sa playbackjukebox.com/shows. Sa gate? Sa gate. Hindi, pwede rin sa gate. Pwede rin sa gate. Kaya lang si Eileen Carpio ang nasa gate. So, hindi natin alam kung magbibigay ng discount. Unquestionably, kung ano yung ano ko rin, yung approach ko rin kung paano mag-arrange, lalabas pa rin naman yun eh. Kahit anong sabihin mo. Pero, syempre, tatlo kaming involved. Right. So, hindi pa rin magtutunog intro voice yan. So, ikaw, Jay, ang tanong ko, anong tumatakbo sa utak mo nung nangyayari lahat yan? Kasi, pangalawang babae mo palang, pangalawang banda. Sorry. Ba't ba iniisip mo? Nasa isip mo tayo. Parang malalim yung isip. Ba't ba naisip yun? Hindi. Ano tumatakbo? Medyo iba yung iba yung kape dito sa Pacos Place. Mahalik pala yung Paco. Ano nasasabi mo? Karamihan ng mga tinutugtugan ng ibang banda na doon din yung ginagalawan ng playback jukebox. So, what separates playback jukebox dun sa mga banda dito sa LA? Okay. Welcome to the Pacos Place Podcast. And the podcast will begin in 5, 4, 3, 2, 1. And welcome to Pacos Place. Sir Ulo po, ang inyong abang lingkod, Brian, aka Sir Ulo. So, this is a very exciting episode dahil, tama ba ako, 300, ika-300 episode po ng Pacos Place. And then this is very, very special. Yeah, welcome Paco, Benji, and JJ. Or PBJ. Or ano pa? Playback jukebox. Playback jukebox in the house. Masigabong palakpakan. Ano namin to third anniversary. What do you mean third anniversary? As in, 3 years ago, nandito kami sa Pacos Place. Itong araw na to. Oh yeah? Yeah. Sino nag-imbita sa inyo? Nag-class na kami. Oo nga, 3 years na tayo ngayon. 3 years. Oh wow. So 3 years kayo, Tapos episode 300. episode 300. Ang galing naman, ano? Panalo. I like it. Pangilang beses nyo to sa podcast? First time. First time. First time. Hindi third time. First time. Kahit ako first time. First time. Na mag-guest. Ngayon Na mag-guest. Okay. Ako rin first time na mag-host. Ayun na nga. Wala akong kinalaman dito. Ewan ko ba? Okay, well, anyway. So, kamusta naman kayo? PBJ. Umpisahan natin kay Jay. Ayan. Eto, solid pa rin. Yan. Showbiz. Showbiz ba? Oo, mag-showbiz. Hindi, okay naman kami. Ito, tulad ngayon, nagkaroon kami ng pagkakataon para magkita-kita ulit. Ganito naman ginagawa namin kahit mga weekends. Ayan, malabas kami minsan yan. Hindi, pero ikaw, personally, kamusta ka? Okay naman, yeah. Everything is good. Yeah. Suwabe. Suwabing. Ayan, so PBJ. Doon tayo kay B. Benji, Hello. kamusta mos? Yes. Good evening. Ito, first time namin ulit, magsama-sama after a good... hiatus oo 2024. So, ito, pumuposition ulit kami for yung mga shows namin for this year. Yeah, 2025. So, we're very excited and abangan nyo po kasi marami po kaming niluluto para sa inyo. Yun. Mukhang masarap yung nilulutong niya. Super dami. Dami. And syempre, ang host of Pacos Place, Paco himself. Thank you. Magandang gabi sa inyo lahat. At kita mo nalilito ako, hindi ko alam sa mic ako titingin, hindi ako sa camera titingin. Pero tulad nga na sinabi ni Benji at saka ni JJ, marami kaming niluluto. Ngayon, may single kaming nakalabas, yung Fixing a Broken Heart, which is also the title of our concert. Teka, kinakamusta ko pala kayo, ba nagpo-promote na kayo? Sayang. Sorry. Ako yung host eh. Okay kami. Ako okay. Ikaw, kamusta ka? Mabuti, blessed,
Happy to be with JJ and Benji. Syempre with the blessing of Jonathan and Vic also. Kaya Faithful. parang magkakaibigan kaming lahat eh. Kasi ang dami nagtatanong. Kamusta na si Jonathan at si Vic? Mahal nila si Benji, so they're doing their own thing. Kaming tatlo we're doing our thing, so everything is good. Okay. Yeah. Sinagot mo na yung mga tanong ko. Oh, meron ba? Oo, marami, mahaba. Sabi ko nga siya, meron tayong mga phone-in question eh. Wow. Yun. Yan, may mga personal, may mga... Lapit sa mic, uy. Ready ka ba sa mga ganon, Jay? Aba, sige. Tanong mo na. Ayan. Hindi, pero PBJ, kamusta naman ang 2024? Diba kasi sabi mo nga, blessed yung kayong tatlo, Yeah. Playback Jukebox, and then maraming naka-line up for 2025. So, kamusta yung 2024 nyo? Yung 2024 talagang as in sobrang daming mga shows. As in sunod-sunod, di ba? Yeah, Sunod-sunod busy kami. Actually, You've been together for 3 years. Today. Ano yung today? Today. Anniversary nyo today. Anniversary namin today. Okay. Tapos, ika-300 episode. Tatlo kami. Tatlo Oh my kayo. Ang taon namin to. Oo. This is your year. And yun nga, it was, yung huling show namin was very, very memorable kasi una, Pilipinas yun. And it was a very successful event. Okay. As in, tinao talaga, tsaka masaya. So, it was captured on video. Makikita ng mga tao talagang... Shout out kay Jello. Yeah, thanks to Jello for giving us those wonderful shots. Yung mga, ang ganda ng mga, ang ganda ng pagka-present niya sa amin. Yeah. Sino ba si Jello? Ano ba? Yung videographer. Videographer. Okay. Sa Philippines. Siya gumagawa ng mga... By the way, yung 2024 ayan yung ito yung year na siyempre nandun din yung kinikwento ni JJ yung ending nun. Pero bibigyan kita ng konting body na 2024 nagbigay sa amin ng kaya kami naging solid lalo kasi maraming pagsusubok along the way. Sobra. Oo. No? So naaranas kami ng iba-ibang klaseng path na Anong example nung... katulad nung isang malapit is nung papunta kami na Reno. Oh my God. I think yun yung pinaka talagang pagsubok na malupit na pagsubok namin dahil syempre na may show kami doon biglang hindi kami umurong doon sa usapan na gagawin namin yung show. Pwede naman kaming humindi eh. Pwede kaming umatras, di ba? Kasi nag-snow. Nag-snow. Snowstorm. Snowstorm, Kami ng yeah. snowstorm. Pero kaming tatlo parang like, hindi, let's go. Nag-commit tayo eh. So talagang commitment. Committed kaming tatlo. Walang nag-ani. Walang ganun, hesitation. Go. Yung dinaanan namin daan, yung Donner Pass, marami namamatay doon. Oh yeah? Yeah. Marami namamatay tapos biglang... Notorious yun. Namamatay dahil Oo. sa aksidente. Yes. So, pag may snow na ganun. Okay. So, pero ang ending nung is pagdating namin doon, natuloy pa rin yung show at it was a successful show. So, kumbaga, yung pagsubok na yun, ending masaya pa rin lahat. Right. So, we're like, oh So wow, this is maganda no kasi imbes na maging traumatic experience siya, naging positive siya dahil Oo. 'di ba? Naging talagang experience siya for the naging unforgettable experience siya para Kasi sa inyo. nag-aalala kami parang like, oh my God, late tayo. Baka mag-alis, mag-uwi. Yun ba yun? Oo. Yan, Ano? yung pagdating namin doon, nandun pala. Mga Nandun tao pala. nag-aantay. As in, As in, naghihintay. puno pa rin yung place. Oo. Okay. Yan, nung pag punta namin doon, talagang enthusiastic pa rin sila. Right. We told them, ayan, we came all the way and we from LA and Yeah. sinagupa namin tong snowstorm and we promise you a good show, Right. which yun nga So, nangyari. balikan natin yung mga naging challenges nyo, yung mga wins and losses ng banda. Ano muna tayo? Let's play it back from the beginning. Okay? Beginning ng Playback Jukebox. Kasi lahat... Bato sa langit. Hindi kasi, di ba, si Benji, he came from a different band, di ba? Yeah. So, and then, Paco and JJ, meron din kayong banda before, right? Yeah. Ano yung banda nyo dati?
Actually, banda pa rin namin. Banda nyo pa rin? Oo. Ano yung banda nyo? Intro voice. Oh, okay. Intro voice. So, sige, pag-usapan din natin mamaya yan. Pero, doon tayo sa beginning ng Playback Jukebox. Sino ang may pakana ng Playback Jukebox? Well, common denominator namin si Mike. Si Mike Abad. Mike Abad. Ng Monarch. Yep, ng Monarch. So, hi Mike. Shout out to Mike. Yeah. So anyway, naka 3-way kami noon eh, kung di ako nagkakamali eh. Shit, tatlo na naman. Oo, Three-way pa rin lahat. Naka 3-way kami, ako, si Mike, si Paco. Kwentuhan lang kasi I think galing ako dito no, may podcast tayo, no. Yeah. So, nagkwentuhan lang kami about music, about things, and So, na-invite ka para maging guest? Podcast. Oo. Tapos after that, nagkwentuhan lang kami tungkol sa music, tungkol sa mga influences namin. And then nagkwentuhan kami, sarap tugtugin ito, no? Yung mga ganong kwento. Oo nga, no? Ganyan. Sabi ni Mike, teka, Benj, i-invite ka namin. Merong show kaming ginagawa. Ito yung New Wave Night. New Wave Night 9. Imbitahin ka namin, tsaka yung banda mo. Sabi ko, teka, wala akong banda eh. Semi-retired ka na nun. Semi-retire na ako noon eh. Kumbaga, dapat may reunion, tapos hindi natuloy, pero parang ako, that time Semi-retired meaning pa-exit ka na? Pa-exit Kumbaga, na ako. pack up na to, ayoko na, gano'n? Yeah. Kasi nag-uusap kami ni Mike noon, sabi ko, alam mo Mike, sa ganitong medyo exit na ako. Marami naman akong pwedeng gawin sa buhay. Oo. Tapos, kwentuhan lang kami, walang kabog-abog. Sabi ni Mike, imbitahan ka namin dito. Wala akong banda, Mike. Okay lang. Nandun naman ako susuporta sa inyo. Tapos sabi nito, wow. Sabi ni Pax, andito ako. Andito si JJ, pwede ka namin backupan. Pero sabi ko, teka, hindi pa pwede yun. May intro voice kayo eh. Oo. Sabi, hindi naman intro voice to eh. Yeah. Kumbaga, babakapan ka lang namin as, gawin mo yung, kung gusto mong kumanta, di kumanta ka. As kami nandito to back you up. Nandito kami. Tinan natin like as a project, Pero bakit pumapakap ka na? Good question. Tama ka. Wala, kasi para sa akin, parang nakagawa na ako ng mga gusto kong gawin na projects na from college kasi, ginagawa ko na to eh. Okay, ano yung, anong taon yung huling, So, from mga 3 banda yon so... Kasi di ba napanood pa natin siya eh? 2019. 2017 natin siya pinanood. Okay. Na-impress tayo sa kanya ng 2017. Naka 3-4 na banda ako. And, 2021 ka pumakap eh. correct. And for me, para sa akin nung time na yun, nagawa ko na lahat. Okay. Akala ko. Sabi ko, siguro okay na ako. Paghuhubo, gano'n nagawa mo na lahat yun. All dancing and all that, diba? Kaya sabi ko, okay na ako. And yes, may mga bata ako lumalaki. So, ganun. Tapos sabi nitong mga, sige baba ka. Sa akin, parang, it's good to be true kasi itong dalawang to, busy to eh. Oo. That time, nasa tour sila. Kaya sabi ko, kwentong barbero to. Wala to. So akala mo hindi seryoso? Oo, Parang hindi seryoso to. kutsero lang. Parang, sige, gano'n na lang. Tapos magbabay. Si Paco, si seryoso ako. So akala mo na small talk ka? Oo. Pero kumagat ako. Sabi ko, sige, gawin natin. Pero after what? A week? After a week or 2, biglang kumolto sa niya. Halika, dito tayo, jamming tayo. Seryoso? Akala niya akala niya tutugtog dito. Kala ko, alam mo yun, traditional na jamming. Kasi dito na, si Vic Carpio. Oo. Biglang pagdating dito, kwento, more on, May sushi pa tayo. sushi pa tayo. Tapos kwentuhan. Ako naman parang naiinip. Parang, anong oras na? Ba't di pa tumutugtog? Di ba? Parang Tugtog, hindi pa tumutog. Tapos, biglang late at night, ito, record mo na. Ha? pinakanta namin si Benji ng Come Summer at saka... Yung pala, may ginagawa kami demo. Come Summer. Demo na kagad. Nung pagdating mo, demo na. Nire-record ni Vic, nire-record namin lahat ng instrumental. Recording na. Yeah. Kasi si Vic yung gumawa nung mga Stems na mga ginagawa. stems nun eh. Oo.
So, yun Si Vic Carpio, nagitarista nila sa Intro Voice. Intro Voice, yeah. Aba, gusto pa sumali? Sabi namin, hindi mo pwede ko. Sali na rin natin yung isa. Diba? Parang nagdagdag yung kayo sa mga membro. Sabi ko, wow, ang ganda nito. Pero kinabahan ako. Kasi putang ina. Totoo na to. Totoo na to kasi narinig ko yung mga stems ni Vic. Puta, seryoso na to. Ang ganda ng mga stems niya. Tapos si JJ. Tapos si Paco. Ay, dapat gandahan ko din. Parang may plano ka bang baboy. Oo, babuhin ko sana eh. Kasi di ba, wala naman, kumbaga parang okay, nagpunta siya rito para lang, you know what, tingnan lang natin, di ba, whatever, at least nakapag-jamming. Parang, So jamming lang talaga? Jamming Jamming expect yun. mo? Oo, yung in-expect ko yung traditional na pupunta ka sa Wala ka man lang practice. binanggit na, ito yung gagawin meron na. isang, wala, pero may show nga na target. Kumbaga, Target. testingin lang natin. Testingin na kung anong tunog, no? Hindi ka man lang binigyan ng study, ng Wala. lyrics. Wala. Wala? On the fly, yeah. Bakit? Anong tumatakbo sa utak mo? Bakit ganun yung naging process? Because kung kaya namin mag-on the fly, kaya namin magplano. Hindi, kayo kaya nyo mag-on the fly, pero ganun mo na ba kakilala No, but doon mo makikilala eh. Di ba? Kung magaling nga siya magplano, pero hindi naman niya kaya mag-on the fly. Ibig sabihin, tagilid kami under pressure. Okay. Lalo na, pag, like ako, mahilig ako mag-call ng audible. Kumbaga may plano na, pag nautot yung utak ko, may maiisip ako, hindi, gawin natin ganito. Oo. Yeah, ganyan yan. Minsan hanggang sa... Kahit tumutugtog kami, hanggang sa ganyan. tumutugtog na, ganyan-ganyan. Minsan nagugulat ako, teka yung lyrics ko. Akala niya lahat nasa utak ko eh. Pero pag kasi kilala na natin dalawa si Benji, di ba? Oo. Pero hindi naman natin nakakasama. Right? So ano ang pagkakilala mo sa kanya? Magaling. Okay. Kung ano Hindi, nakita oo nga, mo- magaling. Pero anong aspect? As a singer? As a composer? O Hindi. as Sa composer, narinig ko na because pinadala niya ako ng album ng Caesar's Vale. Oo. Tapos narinig ko yung mga kanta niya sa Spotify. Tapos tingnan ko naman yung credits. So alam ko na nagsusulat siya ng kanta. Akala ko nga magigitara siya. So sabi ko, mag-gitara ka. Hindi na ako nagigitara. Sabi ko, okay, sige. That's fine. But yung on the fly na sasabayan ka ni Benji, doon kami na-impress ni JJ. Eh si JJ tahimik yan di ba? Pero sa pagtingin ako si JJ, alam mo yung pag ginanahan siya, mapanlait yan Sino? Si JJ. Di ba? So pag tinignan mo si JJ, dumanyan, ibig sabihin, sige Pax, tuloy mo na yan. Game tayo dyan. Oo. Magaling yan. And magaling nga. Hindi, ako rin kasi, tinignan ko rin yung videos niya, nung band niya, yung mga previous bands niya. Tinignan So ko bago sa siya YouTube. dumating, Tinignan ko Oo, rin. syempre, Tinignan ko binackground rin. check mo na. Discard pala ako nitong dalawa, Ben. Oo, nung nakita ko, okay, showman. Nagko-cross-dress yan, ha? Oh. Showman talagang Oo. game kung game. Oo, yan, yun na nga yung sinabi. Hindi ko siya sa- maarte. Oo, Oo. hindi siya maarte, cowboy. Yan. bakit naghahanap ba kayong dalawa ng ibang channel Yeah. or medium na paglalabasan ng... Yeah. Kasi, like, napag-usapan namin ni Jonathan Buencamino to, yung voice niya is very distinct. Ni Jonathan? Ni Jonathan. Oh. And may expectation na yung tao sa kanya So, Oo. hindi naman amin dalawa ni JJ ang intro voice. Hindi rin kay Vic at kay Right. Jonathan yung intro voice. So, everything that happens to intro voice is a collective decision of the four of us. Di ba? So, it's a compromise. So, sabi namin ni JJ, ang usapan nga, dapat kaming dalawa, siya kakanta, ganyan-ganyan. Pero, nung napasok nga ni Mike yung idea na si Benji, game siya. Game siya tugtugin yung mga kanta na gusto namin tugtugin at game kami tugtugin yung mga kanta na gusto niyang tugtugin. Take note, guys, sa umpisa. Kasi, Kabudol ako sa madaling salita. Okay. Ganyan, ganyan. Hindi, mahilig talaga yan. Tutulak ka niya sa bangin Nabudol ako nito. Itong dalawang to. Oo. Pero let's just set the record straight. Intro voice is very much intact. very much in that. Okay, intro voice, playback jukebox,
They both exist. They both exist. Okay? And happily coexist, ha? Oo. Okay. Pero lately, hindi kayo nagpaparamdam as Intro Voice for the past year, 2024. But the one time na nagparamdam kami, na-vlog mo pa nga yun sa... Yeah, kasi sa Sir Ulo channel. 2023. Yeah. Di ba? 23, yan. Yun. Pero 2024, Zero. One show lang. bakit ganun? Because nag-decide, ako personally, dahil hindi na rin ako bumabata, sabi ko, total may playback jukebox na akong pinagkakaabalahan. Sinabi ko kay Vic at saka kay Jonathan, kung ano sa tingin yung gusto niya dalhin yung intro voice, dalhin nyo. Diba? Sasama naman kami ni JJ. Pero at least, hindi ko dinidiktahan, hindi ko kinokontrol. Diba? Hindi ko ini-imaginein. Kasi nakaka-frustrate mag-imagine ng vision for intro voice. Pero kung sina Jonathan, sina Vic may ibang direction gusto puntahan, ano nangyayari? Deadlock. Collective ba ang Intro Voice? Collective In terms of decision, Yes. music writing, Yeah, democracy. democracy. Kahit ang playback jukebox, Ganun din. nagkakataon lang na 95% of the time, nag-a-agree kaming lahat. Misis lang namin ang hindi nag-a-agree. Hindi, pero actually yung kasi din yung nagpapasarap dun sa banda, kaya ako tinanong kung collective eh. Yeah. Diba? Kasi pag nagbanda ka talaga, ano yun, brotherhood yan eh. Diba? Yes. Pagkikwentuhan natin yan. Yeah. Pag sumali ka sa isang banda, hindi pwedeng merong isang taong nasusunod tas lahat doon lang yung direction. Dapat mag-solo artist na lang isa, kung mo sa sessionista. Tama ka. Tama Diba? ka. Yun So, din sabi ni Pax eh. Oo. Kung ako rin lang, di magsosolo na ako, di ba? Oo. Eh, hindi naman ganun eh. Ang maganda, like, ako pa rin ang pinakamaingay. Okay. Pero equal ang boses namin, which means, pag maingay ako, at isa sa kanila nagsabing, mamaya na yung idea mo, may idea ako. Right. Kailangan, upo muna ako, kailangan pakinggan ko rin yung mga idea na yun. And speaking of that, nakakatayo, kwento yung budol, nagkaroon kami ng show. 4 pa kami noon. Kasama pa namin yung bahista namin. So, So before may bahista. may bahista. Okay. 4 kami. Hindi, 3 kami. Tapos, si Michael ulit, sabi niya mukhang bagay sa inyo yung bahista, si Cha, ng time na yun. Yeah, so, trinay namin. So, naging 4 kami. Okay? Tapos, nagkaroon kami ng isang show. May kasama kami 2 banda sa Noy Pits, West Covina. No? So, si Benji ang gumawa ng lineup. So, sinabi sa akin ni Cha, Brad, itong lineup natin? Oh! Nakita mo ba yung lineup ng 2 banda? Yung isa may pop na pop, yung isa rock na rock. Tayo, hindi ko alam halos lahat ng mga tutugtugin natin. Right. Tapos kami yung headliner. So sabi ko, okay lang yan. Tugtugin pa rin natin. Okay lang yan. So tinugtog namin, nung tumugtog yung 3 banda, pagdating sa amin, medyo pumapakap na yung ibang tao. Okay. Pero carry kami. Solid kami. It's on video. Nasa YouTube yun. Solid kami. Carry. Natapos yung gabi, the following day, nag-usap kami ni Benji. Sabi niya, kamusta kagabi? Sabi ko, maganda. Maganda ba? Oo. Paano naging maganda? Parang nabitin, parang ganyan. Hindi maganda. O paano naging maganda? Sabi ko, natugtog mo lahat ng gusto mong tugtugin. Ako naman napatunayan ko na hindi lahat ng gusto mong tugtugin. Pwede tugtugin. So in other words, binigay mo yung hilig. Yeah. And pag hindi mo binigay, hanggang ngayon pag-aawayan namin o pag-uusapan namin yan. Diba? So, in order for him to trust me, I have to trust him. Without blame. Right. Kasi hindi naman tayo nagsisiyan. Walang blame. Hanggang ngayon, ganun. Pag may nag-suggest ng kanta, ang sasabihin namin, subukan natin. Isang beses lang siya tumanggi, pero hindi niya kami binigyan ng basta na rason. Nagbigay siya talaga ng reason kung bakit hindi pwede. Because unfair din naman kung bakit tayo matugtugin. Basta. Right. Di ba? Oo, hindi cool yun. So, hindi cool yun. So, Ganun pa rin naman kasi pag nagsasuggest ng kanta, halimbawa, tapos may may kumontra, dapat may kapalit yung kinontra niya na kanta. Yung suggestion. May suggestion pa rin. So laging ganun sa inyong tatlo, ganun pa rin pag-uusapan nyo yung lagi culture ang na kanta. Hindi pwedeng yung isa, gusto ko to kailangan pagbigyan nyo ako. Hindi, pwede yun. Okay yun. Pwede yun. Pero pag kinontra ko, yan, Jay, kwento mo yung... May ganun din yun pero syempre,
pag kinontra ko, dapat meron akong sasuggest na kapalit. Okay. At siyempre, pag-uusapan natin yun. Ngayon, pagbobotohan na namin dalawa, Yun, no? kung alin sa kanta nyo ang... Okay. Hindi pwedeng sumagot si JJ na pag sinanong mo kay JJ, bakit ayaw mo yung kanta ko? Basta. Hindi pwede. Walang ganun na basta. Dapat meron kang isasuggest. So, majority basta lagi. kumontra ka lang, hindi ganun yun, Kasi nga, democracy nga. Oo. One time, yung may medley kami, medley number 1. Dito, sa upuan na to, nakaupo si Benji. Awang-awa si Jaja, si Miss Jaja. Kasi yung medley namin, Actually, yun yung unang-unang medley natin. pinakaunang medley, no? So, sisimula yun sa Head Over Heels, papunta sa sometimes sa Fantasy, papunta sa Take On Me, papunta sa Dancing With Myself, sa Tenderness, sa Karma Chameleon, tapos Footloose. Okay. Footloose yung pinakahuli. Itong si Benji, ang tugtog dito, New Wave Gothic na New Wave. Isipin mo, so para sa kanya, alien na yung dating ng mga Head Over Heels, mga sometimes sa Fantasy. Go-go's to na Head Over Heels. Right. Ibang na yun. So ngayon, Teka, that was the last song, Footloose. Oh. Sabi ni Jaja, Pagkatapos ng practice, tinutog na sabi ni Jaja, sinolo niya ako, maawa ka naman kay Kuya Benji. Pinagbibigyan ka niya sa mga kantang tinutugtog niyo ngayon. Hindi naman yan yung mga gusto niya tugtugin. Yung huling kanta, kasi gusto niya envelope ideas. At least man lang, maipasok ko lang yung gusto ko. So hanggang ngayon, envelope ideas pa rin yung last song ng medley na yun. Imbis na Footloose. And you know what? It's di ba Jay? It's the best medley we've ever made. Ay, oo. Hanggang ngayon, wala pa nakakatalo na medley na yan sa mga ginawa namin. Parating gusto ng mga tao. Hindi na-time nila yun. At tinatry namin itap yun. Kasi yun yung maganda challenge mo yung sarili. Yung pa rin yung number 1 medley. So, tina-challenge namin sarili namin. Gumagawa kami ng ibang medley. Megamix. Pang ilan na nga ba Megamix Megamix natin? 6. Nakaka-anim na ba tayo? Oo. Oo. Tina-challenge namin sarili namin na dapat gumawa tayo ng mas malupit dyan. So hindi natatapos doon. Kumbaga, yung growth tuloy-tuloy pa rin. Which is yun ang magandang challenge namin, Dahil gawa kami ng medley. And So, kailan dumating yung point? So, 3 years ago, nabuo kayo, right? Dumating ka dito. Yeah. Kala mo, jamming, biglang meron na. So, nasimulan. Kailan yung naramdaman, kayong tatlo, or ikaw mismo, na, mukhang seryosohan na to, mukhang eto na to, mukhang babalik na ako. nung nasa yung Vegas na first Vegas show namin siguro. Kasi yun yung time na parang like inisip natin na Suot natin. marami na kaming parang nagsisimula ng investment sa nag-invest na kami. Na dapat ganito yung suot na. So may nabuhay sa'yo, May bigla na mga ganun natutulog na. Ito, sa kanya, all of a sudden, parang high school, gawa ka ng logo, gawa ng poster, mga picture, mga ganun. Yun siya. Pero ang namin, kasi di ba, unang labas namin is PBJ. Oo. So, doon namin yung sarili. Alam mo, men, seryosohin na natin to. Mukhang okay. Right. Dahil nakikita namin every show na ganun nga, na maganda yung feedback and stuff. So sabi namin, sige, seryosohin na natin to. Tapos biglang, tahimik biglang. Kailangan natin ng pangalan ngayon. Oo. Hindi PBJ. Di ba? So, pero, paikutin pa rin natin dun sa kasi PBJ is Paco, Benji, and JJ. So parang nag-isip kami ng pangalan tuloy na dapat nandun din. Sino nakaisip ng pangalan? Kaming tatlo. Pero Hindi, yung playback, jukebox. actually siya yung nagtapos nung ikaw may naisip ka May naisip ako na nagsimula kami rito, Oo. dito kami nagsimula gumawa ng may naisip ako pero hindi alam mo yung hilaw. Oo. Pero yun nandun. Iniisip namin yung pangalan. Inabot kami ng 3 o'clock or 4 o'clock in the morning. Tumutugtog na to May mga gig na. Oo. Okay, first gig namin PBJ. Okay. Yung New Wave Night. New Wave Night. Tapos dapat yun, Ibig sabihin ng Paco, Benji, JJ lang. tapos pakat na. Dapat kasi one time lang namin. One time lang talaga yun. Yung Yung project na to is one time dapat. So nagtanong sila sa ano pangalan ng band. Hindi na kami nag-isip ng pangalan. PBJ kami. So hindi long term ang plano. One gig. One gig. Okay.
3 years ago, Okay, so going back to the question, kailan nyo nalaman na eto na to, tuloy na natin? so masarap yung first gig. Yung first gig, ang dami na-impress. Pati kami tatlo na-impress. Oh. Biglang may nakapanood ng video, may gumawa ng 90s night sa San Francisco. Inimbita kami. Kasi napanood kayo? Panood yung video Okay. ng New Wave Night. Bench J, 90s na PBJ tayo. pa rin yata tayo nun, ano? Hindi, doon na playback Doon jukebox ba na tayo. playback? Kasi magigig tayo, mag-isip na tayo ng pangalan. Oo. Ginawa na namin playback jukebox. Second gig yun. It was, So, nung second gig, naramdaman nyo na pwede. Actually, kinat na kami kasi Oo nga. ginawa kaming last band. Oh. That's bad. So, ayaw na nung bar. Ayun na ng bar, oo. Walang umiinom, walang umu-order ng drinks. Pinapakat na kami. Labing, Oo. ano na. So tapos nun, nakiusap kaming tatlo, patugtugin kami yung last. Nagbalikan yung mga tao, tapos nag-orderan ng... So, nasalo nyo, nasalba nyo yung Yeah. gabi. Yeah. And then after that, parang sabi namin, tara, tuloy-tuloy na natin to. And then sa Noipits Cerritos, yung Noipits Cerritos, oh my God, yun, talagang nasa na namin yung Noipits Cerritos, no, noong June. Mm. Sa February, third gig namin, June. Yun yung first time na naging 4 kami. And then, nagtuloy-tuloy na muna na gano'n. Mm-mm. Na 4 kami for a year. Yeah. For a year. 1 year. ganun. And doon namin natutunan na iba yung dynamics. Iba yung dynamics pag 4. Hindi ko sinasabing maganda, hindi ko sinasabing pangit. Na iba lang. Naging authentic nung naging 3 kami ulit. Right. Mas madali. Mas focused. Oo. Tama ba yung term? Focused. Focus. So, ikaw, Jay, ang tanong ko, anong tumatakbo sa utak mo nung nangyayari lahat yan? Kasi, pangalawang babae mo palang, pangalawang banda. Sorry. Ba't ba iniisip? Iba nasa isip mo tayo. Parang malalim na ang isip ko. Bago ba naisip yun? Hindi. Ano tumatakbo? Medyo iba yung iba yung kape dito sa Pacos Place. Bahalik pala yung Anong nasasabi mo? Buti na lang, okay. Walang umiinom ng kape kasi naibogan na. Okay, okay, litin tanong ako. Anong tumatakbo sa utak mo nung mga panahon na yan? Kasi yung transition from intro voice, tapos, kasi ito, pangalawang banda mo lang to, di ba? Oo. Wala naman ako ibang banda, di ba? Yun na, pangalawang banda. So, gaano katagal ka sa intro voice? Ay, teka. Since 86, tapos... 86? So, ano yung tumatakbo sa isip mo? Is this something na nakita mo ba na may future ka dito, na gusto mo siyang gawin para may iba kang magawa? Nung una, syempre, lahat kami naman nung una yung New Wave Night na yun. Hindi, ikaw lang. Pero, kaya nga, sa akin nung unang gig namin, sabi ko, iba to okay Syempre, nandun din yung excitement, di ba? Parang, sabi ko, bagong banda. Saka syempre, si Pao kababata ko, si Benji, okay, ayos kasama. Kapatid din yan So, yan, maganang dating kumbaga, pagtugtog namin, alam mong kama lahat. Okay. Kama yung Chemistry? Oo, No? chemistry talaga Kumbaga, shoot ka agad. Sabi ko, okay to. Okay, may potential to. So yun na nga, eventually, nag-isip ng pangalan and yun nga, nahirapan nga silang dalawa nung una nag-initiate nun, palitan yung pangalan and then tinanong nila ako, ano ba? Teka, sisingit ko dun. Wala kami maiisip As in, patayo na kami lahat. Bigla ito, teka. Sige, Jay. So yun na nga, nagkaka pa yung parang debatehan pa kung ano yung playback something na ganyan. Box. Sabi ko, sabi ko, Playbox dapat? Playbox. B-A-K-S, ganun? Tapos tinatry nila dugtong sa kasi syempre, PBJ pa rin dapat. So,
Kailangan PB at saka J. Sabi ko, Oo. ang konsepto kasi ng bandang to is halos kahit ano itutugtugin, parang ang para siyang player na na dire-diretso na di sabi ko, bakit hindi kaya playback jukebox? Oo. Kasi jukebox nga, pag jukebox, ang concept ng jukebox, parang halos one to sawa, halos kahit ano yung patutugin mo, depende sa selection ng mga 45 doon, talagang lumalabas ng edad doon. So, ganun ang concept ng jukebox. So, might as well, yun na nga. Nagtilian kaming Stuck, lahat eh. stuck with us. So, yun. Nandun pa kami nun sa dining area. Sa dining sa area bahay. nila pa. Alam So, ko pa yun. madalas, di ba, kadalasan ikaw yung nag-a-arrange for intro voice. Yes. Right? So, naisip mo ba na magdala ng element ng intro voice into playback jukebox or nag-iisip ka ng ibang approach para sa Sa akin, kung PBJ? ano yung lumabas Kasi, ang ano naman yan, cumulative naman yan Kung ano yung mga impluensya naming tatlo, yun naman yung kalalabasan ng tunog Pero syempre, unquestionably, kung ano yung ano ko rin, yung approach ko rin, kung paano mag-arrange, lalabas at lalabas pa rin naman yun Kahit anong sabihin mo. Pero, syempre, tatlo kaming involved. Right. So, hindi pa rin magtutunog intro voice yan. Dahil nga, Pero conscious ka ba dun? Na Conscious. kailangan ibahin ko to, kailangan hindi magtunog intro voice. Hindi rin Hindi rin. Parang, kasi natural na lang Yun na nga Kasi yung sasabihin mo, selection, natural din. selection yung depende sa selection namin, depende sa hindi, yung tinutugtog namin dito, hindi naman tunog intro voice to begin with yung selection namin ng kanta Oo. So, Hindi that kasi in itself, ang intro voice is 80s, new wave based. intro Diba? voice is 80s, yun yung roots nun, pero nag-mainstream Kami, ang namin, binalikan namin yung 80s. Mhm. Yun yung common denominator namin is 80s Pero, we're not stuck in that. Paano kami? Kung ba progressive kami. Progressive. Yun yung namin. Kumaga doon lang yung ginagalaw namin. yung hub namin, meeting place. Right. Sabay mag-iisip kami ng mga iba-ibang Hindi kami kagaya ng ibang mga banda na stuck sa 80s. Sige, sino binabanggit mo? Sino yung mga Ikaw. meron ba? Parang meron ka pinasasaringan. interview Thieves Like Us kasi. Shoutout sa Thieves Like Us. Sabi nga ni Dennis, sila 80s cover band, di ba? Right. At least pinangangatawanan naman nila Yeah, kami, sabi namin, hindi kami cover 80s band. We're a band who plays cover songs. Right. Di ba? And pretty much, ang sinabi namin, we will give the people the ultimate music experience, whatever that is for that crowd. Kasi, case in point, tumugtog kami sa graduation party ni Lux, anak ni Benji. Yung mga bagets na nandun, mga 17, 18, 19 years old. Ang mga tinutugtog namin, Boy Pablo, mga stuff na hindi malalaman na mga kaidaran natin. Right. Pero patok kami sa mga bagets. Right. Hindi kasi yun yung nagiging trend lately, di ba? Bumabalik yung 80s tsaka 90s sa mga bata. Influensya nila, tama Oo, ka. kasi napansin nyo ba yung mga pantalon ngayon? Oh yeah. Di ba? Pinagtatawanan ako dati ng mga anak ko doon sa mga Baggy. pantalon ko. Ngayon, Oo, uso tapos ka ngayon, ulit. Uso na. parang ngayon ako naman yung hindi parang ayoko yata so. Tingnan Brad, pangit Pagkatapos nyo akong pabilihin ng mga skinny ngayon, puro skinny na yung pantalon. Yeah. Pero hindi namin inaano yung sarili namin na may stuck sa ganitong Right. Pero ikaw, Benj, hindi ka nahirapan sa transition kasi Kasama niya. iba yung Nanibago siya, nanibago. 80s nga kayo, pero ibang 80s yung sa'yo. Well, eto nga no. Kasi ako sa sarili ko na-stuck ako sa 80s. Right. Yung genre ng goth, yung genre ng sa underground, you know. Oo. Tapos etong dalawang to, kantahin mo to. You know, parang challenge nila akong kantahin to. Sabi ko, hindi ko alam yan. Marami siyang hindi alam ha. Oo. Sa lineup, Hindi ko alam. sa repertoire ng playback jukebox, siguro halos kalahati hindi niya So alam. mainstream new wave, hindi ka Meron, hindi ko... Pero malalim yung kanya. Oo. Hindi, siyempre, alam ko yun. Pero yung mga inaano nitong mga Angel. yung Angels, yung mga ganong klaseng tugtugan, hindi ko na inabutan yun. Umalis ako sa atin, late 80s kasi mas patok sa atin ng new wave, no? Correct. So, doon yung natapos yung ko. So, after, beyond 89,
nandito na ako noon, so mga grunge na or, Oo. you know, underground na alternative. So eto sila, binibigyan nila ako ng mga Ng taste ng ini-introduce ano, nila sa akin yung mga ganyang taste na wow. Ang pinaka-challenge was getting him to try it out. Unang-una, tanda mo, we're dealing with a frontman who is semi-retired, Mm-mm. who really has leverage kasi doesn't wanna, he could say, I don't wanna do it. Right. Pwedeng ganun. So, yun na lang, yung first pop na pinasubok namin was the medley. Yung medley, i-ease in mo ng sometimes sa fantasy, common ground pa namin yun. Take on me, common ground. Isip mo, pero ilulusot mo na Karma Chameleon. Isip mo, magbo-Boy George siya. Tapos, sesegunda mo na Footloose. Pero, naging common ground na, okay, palitan natin ng Enveloped Ideas, fine. Tapos, nung nag-90s kami, si JJ at saka ako, ever since, gusto na namin kantahin yung Angels ni Robbie Williams. Okay. Na hindi naman type ni na Jonathan, ni na Vic. So, lagi na siya shelve yun ng mga times na noong 90s. So, sabi ni JJ, patry kaya natin kay Benji yung Robbie Williams na Angel. Kinanta niya dito sa Pacos Place, kinanta niya. Nirehearse namin. Umiyak kaming dalawa ni JJ. Dahil? Yung conviction ng pagkanta niya, kahit sina Jaja, they were here. Tapos yung iba namin mga kaibigan, narinig nila yun for the first time. And Ginam nga pala natin yan dito. No? wow. So pinag-aralan mo yung kanta? Pinakinggan ko lang. Pinakinggan mo lang? Tapos, Gano'n naman ako, let's say, bago Hindi ka langanin doon sa kanta. Kumbaga, pagbibigyan ko nga itong mga to. Yeah. Hindi ko kabisali yung kanta eh, pero on my way here, pinapakinggan ko yung kanta, siyempre. Okay, ito yung takbo nito. alam mo, dumating yun ang maganda eh. Ay, kung may mapupunat ng mga ibang banda sa Dynamics, like, hindi namin binabara yung isa't isa. Parang, alam mo, may pinagawa sila sa akin, may pinagawa kami kay JJ, may pinagawa si JJ sa amin. Gagawin namin. And then, pag prinasent sa audience, malalaman naman namin tatlo kung tama yung pinagawa namin sa isa't isa eh. Pag hindi tama, at least may natutunan kami bago, pero nilalagay namin sa likod. Di ba? Right. Pag maganda, high five kaming lahat. Buti na lang. So, if you look at the progression, 3 years kami magkakasama, we've learned to trust each other na try natin to. Right. And then, yung New Wave men, yung Megamix 1 namin, hindi siya nagsasalita. Pero nung inensayo namin sa kanila, nalaman ko kay Joyce, sa wife ni Benji for the first time, na dalawa silang alangan dun sa Megamix, right? And you know what? It was after performing it live for the first time. Saan ba natin first time? Yun sa Noipits, no? Noipits yan. Cerritos. Na nagwala lahat ng mga tao. I think that was the day we all came together. You know what? Let's trust the process. It's working. Yung process. Ako naman, ang discovery ko ron, nakita ko kung gaano ka-importante si Joyce. Si Joyce. Asawa ni Benji. Okay. Kapag may gusto ko ipakanta kay Benji, hindi si Benji ang kakausap. Si Joyce. Papadaanin niya kay Joyce. Which is easier for me. Right. Kaya shout out kay Joyce sa mga Gary V namin. Oo, yan pa pala, breakthrough Sa yan. mga- Hindi si Benji kumakanta ng Tagalog, imaginein mo. So nagugulat, di ba Benji? So never ka nag-OPM? Hindi, kasi dito na nga siya nagbanda eh. Oh, okay. Okay, hindi. Pero kahit kung nandito ka nagbanda, yung culture ng band scene dito, iba eh. Iba nga kasi. Gusto ng mga banda dito, puro don't get me OPM wrong, eh. may mga like, kasi dati nung college especially, nasa banda rin ako eh. And member ako ng like mga Filipino club, ganyan. Siyempre, kakanta kami ng Tagalog, pero ang ginagawa namin, co-compose kami. Original. Tagalog. Right. Pero, hanggang dun lang. So imaginein mo, yung mga kakilala niya nung college siya, na makikita siya ngayon kumakanta ng Di Bale na lang. Oo. Yun, hindi niya kinakanta. Mga ipagpatawad mo. What? At saka yung mga, syempre yung mga banda rito na na-expose sa kanya, kumakanta ng puro English lang, tapos yung first time na narinig siya mag-Tagalog, gulat na gulat din, di ba? Oo. So may gano'n. So, Right. so yung process na convince namin ni JJ
na kumanta siya ng mga ganun. It takes trust eh. Right. Kasi may image siya kailangan i-give up para yung avatar niya ngayon ang Oo. mapunta sa harapan eh. So, ito yung tanong ko. Who are you guys playing for? Okay? Sino gustong sumagot doon? Who are you guys playing for? Are you playing for the people The to crowd? entertain the crowd, your audience, or are you playing for yourselves? Kasi di ba dati, ang tinutugtog mo, di ba, goth ako, ito lang tutugtugin ko. Kaya si Hodang matuwa kayo, hindi, walang pakialam, ito gusto ko eh. Di ba? So ngayon, asa ng playback jukebox doon? I guess more on the crowd, siyempre. Kasi alam mo kung bakit. Dahil ako, sarili ko, pag nakakita ako ng sumasayaw, kumakanta, habang kumakanta kami, tumutugtog kami, yun yung nagbibigay sa akin ng more energy. Right. You know, besides silang dalawa. Kasi silang dalawa rin yung energy ko eh. Right. And then, siyempre, nagbibigay kami ng energy sa stage. Pero makakita ka ng gano'n na mga tao tutuwa, sumasayaw. Ang sarap ng feeling. Right. So, Pero alam mo, one thing na impressive about you as a frontman, kasi sakit ng mga singer yan eh. Yung motivation ba, nanggagaling sa crowd. Pag patay yung crowd, umaatras yan eh. Patay din sila eh. Pero ikaw, ilang beses ka na napanood, kahit na nakatanga lang sa'yo yan, yung performance level mo, ganun pa din eh. thank you. So, ano ba yan? Conscious effort ba yan? Conscious effort. Ako nasasagot doon, conscious effort yun. Mga unang time Bakit mababato ba ng drumsticks yan? Hindi naman. Hindi umabot sa ganun. Wala nga. Pero, Sakit yun puro kantsaw inabot sa akin yan. Nagsisimula kami ng set, nasa harapan siya. Oo. Kalagitnaan ng set, magkatabi na kami sa likod. Di ba? Hindi na napapansin na Hindi ko ganun siya. napapansin yun. Pero, ako naman kasi, itong dalawang to, mentor ko. Oo. Hindi ko, yan. So, kasi, ako naman yung palaging, ako yung underdog nila eh. Oo. Silang dalawa sumampa na kung saan yan eh. Right. So pag may sinabi silang gano'n, makikinig ako. Oo. Kasi, pag may sinabi sila, and then ginawa ko, pucha, nag-work. Oo nga. So, ito yun. Right. So, gawa lang. So, yun. Pero ang galing, Doon ako natututo. Ang galing, for some reason, nagawa yung tatlo, di ba kagaya sa sabi mo, ikaw yung minentor, ikaw yung underdog, sila yung more experienced dun sa industry. Pero pag tinignan mo yung playback jukebox, hindi mo makikita yun. Kasi ang expectation is, dati kasi si Paco, ilang beses na nagkaroon ng iba't ibang banda yan eh. Correct. Ang binibenta lagi, Paco and yung banda eh. Pero with playback jukebox, pati pag, di ba, yung pag-communicate niya sa tao, yung pagbenta sa inyo, iba eh. Ikaw yung nasa harapan eh. Inako niya. Diba? So, paano nangyari yun? Like I think there really is trust, Bray. Kasi, ang ensayo namin, tulad nga na sinabi ni Benji, hindi kami tumutugtog. Ang ensayo namin is like this. Itong ginagawa natin. Ito yung ensayo. So, may tiwala. Like sinabi niya, di ba, kumukuha siya ng energy sa audience. Kumukuha rin siya ng energy sa amin dalawa ni JJ. Alam niya na pag nakatalikod siya sa amin, nararamdaman niya hindi namin siya pinagtatawanan. Right. Yun ang insecurity ng singer eh, di ba? Correct. Oo. Na, ano kasi sinasabi ng banda ko tungkol sa akin, di ba? Oo, right. Yeah, once na nakatayo ako doon sa at alam ko nandyan sila sa likod ko, hindi ko na kailangan tumingin sa likod. Oo. Kasi I know nandyan sila to back me up. Right. So, kasi kasuhin ko lang yung sarili ko sa harapan. Yeah. Ako na bahala dito. Basta kayo bahala dyan sa likod. Diba? Ganun na lang. Kumbaga toka-toka. And ang maganda rito, shoutout kay Jonathan Manuel. Pinagtanggol niya kami sa mga ibang nakikriticize sa playback jukebox na dali-dali lang ng ginagawa ng tatlong yan eh. Pipindot lang si Paco ng computer at kakanta lang si Benji at magki-keyboards lang si JJ, okay na yan. Oo. Ito yung sa Dakanyo, yung kasama natin si Gigi Delana, di ba? Nandun si Jonathan Manuel, di ba? So sabi ni Jonathan Manuel, yung ginagawa nilang tatlo hindi madali. Oo. Tingnan na lang natin si Paco. Kailangan niya mag-drums, kailangan niya pindutin yung laptop niya. So, hindi na biro yan.
Tapos si JJ, lahat ng naririnig yung tugtog, ginawa ni JJ yan, pinagpuyatan niya yan. Right. So, may pre-production na ginagawa si JJ. Ang normal na vocalista, may wingman na bayista at saka gitarista sa harapan. Which means, pag hindi sumasayaw ang mga tao, may kasayaw siyang gitarista, o bayista, or another singer, di ba? Pero si Benji siya lang mag-isa. Oo. And you were there, yung gig na yun sa Tacanyons, di ba? Kailangan niyang dalhin yung audience, dalhin kami, and dalhin yung sarili niya. So yun ang sinabi ni Jonathan Manuel, parang naging madali yan. Oo. Tapos, ang pinakamagandang sinabi ni Jonathan Manuel is, yung medley na ginagawa ng Playback Jukebox, kailangan on point. Because kung totoong banda yan, when I say totoong banda, yung organic, pag walang nagre-react sa tao, pag walang sumasayaw, magtitinginan lang silang 5, pwede nilang i-retard yung kanta. Right. Oo. Thank you! Ito, point of no return to eh. Ito, pag pinindot ko yung spacebar ng laptop at tumuloy yung medley, Kailangan ng panindigan. Kailangan panindigan ni Benji. Kailangan niyang itawid pa mula sa unang kanta hanggang sa huling kanta yung medley. Right. So, hindi mo pwedeng hindi mo pwedeng hindi planuhin, di ba? Kailangan pinag-uusapan yun. Pinag-uusapan yun. Hindi pwedeng, sige, tugtugin natin yan, ganyan lang yan. Hindi pwedeng ganun yun. Which is why disiplinado ang tugtog ng Playback Jukebox. So, ang tanong, what separates Playback Jukebox dun sa ibang banda? Dito sa LA, pag-usapan lang natin yung community dito. Kasi merong community yung mga musicians dito eh. Diba? And karamihan ng mga tinutugtugan ng ibang banda, dun din yung ginagalawan ng Playback Jukebox. So, what separates Playback Jukebox dun sa mga banda dito sa LA? Maganda. Galing ha? Diba? Oo. Siguro hindi napapansin ng mga tao, no? Pero, yung materials namin, hindi lang yan basta-basta eh. So, siguro yung mga fans namin, yung mga followers namin, doon nila nakikita yung diferensya namin. Right. Kasi, yung mga materials namin, hindi basta-basta material. Pinaghihirapan namin yan. So, pag talagang pinakinggan mo at pumunta ka sa show, hindi kailangan nung makikita mo sa video and then bibigyan mo kami ng, ganito lang yan. Hindi. Oo. Kailangan ma-experience mo kami sa show, live. Okay. Right. At doon mo makikita yung sinasabi namin. Diba? So, it's the experience. It's the experience. That is what separates Playback Jukebox sa ibang banda. That's one component. Kasi, doon sa sinabi ni Benji, shoutout kasi Patrick Almonia at saka si Luigi Dizon. Kasi, ang galing, si Patrick Almonia is one of the best players, I think, here in the States and in the Philippines. Right. And he's a member of Playback Jukebox, but not as a bass player. Ito yung mga nagpapapogi sa inyo. Oh, yeah. Si Patrick Almonia at saka si Luigi Dizon are in charge of our lights, our sound. Basta gawin namin yung gagawin namin on stage. Silang dalawa yung bahalang magpapogi ng tunog namin off stage. Right. Sabi nga ni Patrick, Pax, gaya gawin ni JJ lahat ng mga bass lines ko. Ang tanong dyan, sino mapapatunog sa inyo ng maganda? Kasi maganda nga yung pagtugtog nyo. Kung hindi naman bumabato sa tao ng maganda, walang magre-react Walang dyan. dating yun, no? Right. And then si Luigi, ganun din. And Luigi AV provides our sound system. We bring our own gear to the shows para consistent yung tunog namin. So, that's Yung ibang venues nga, so, may dala pala kayo, hindi nyo na kailangan magdala. Pero nung narinig nila yung tunog, kaya pala. Right. Gaganon na lang sila. And you know what, another thing that separates us from them, hindi ito hobby. Right. Career to para sa aming tatlo. Okay. We treat it like a career. Our spouses support us and respect the fact that we treat it Okay. as a career. Diba? So, explain. So, you treat it as a career versus a hobby. Pag sinabi mong hobby, Pwede bukas yan. yung ba yung asawa mo, ganun, shota mo? Pwedeng bukas na lang, pwedeng
pag naman, kayayaan, di ba? Parang, lalabas tayo, may dinner tayo ngayon. Sige. Hindi mo na ako tutugtog, may dinner pala kami. Right. Ito hindi. It's, Or pwede na yan. Yan. Okay na, huwag na tayo mag-practice. Okay. Kami hindi. We respect the craft, which means, meron kaming day na nagsasama kami. We set a day aside. Tapos, It's either for practice or paggagawa ng kanta. Ayan. Yeah. Oo. Right. meron kaming notes sa Notes kami. sa phone na naka-network sa aming lahat. And alam ng ano namin yun. Alam ng mga asawa namin yun. And sila na naglalagay ng schedule doon. So nilalagay namin the birthdays, anniversaries, graduation party. Right. Para at least hindi afterthought ang playback jukebox sa family namin. Right. When it's a career, it's respected by your spouse, your kids, di ba? And So everyone's on board. Everyone's. Di ba? Everybody's involved. The kids, especially the wives, di ba? Yeah. Kasi kailangan mo panindigan. Kasi kami pag we put up a show. Hindi namin pwedeng gawing alibay yung pasensya na po, hindi kami nakapag-practice. Bilang kasi ito eh. Habi na kami. Ganito. That's no. Yung mga tao, nagbihis yan, nag-makeup yan, naghanda yan para panoorin ka. And then sasabihin mo, hindi ka nag-practice. Oo. Hindi tama yun, di ba? So, pinaghahandaan namin. Every shows, pinaghahandaan namin yan. Marami bang banda hindi nagpa-practice? Hindi ko alam. Marami. Marami? And you know what? Kaya hindi sila nagpa-practice, hindi sa ayaw nila mag-practice. Walang time. Right. Bakit walang time? Walang commitment. Hindi nila So hindi seryoso. Yung mga trabaho. Hobby. And ang tanong, di ba, to answer your question nga, ang difference ng playback jukebox sa ibang mga banda sa LA scene is hindi namin hobby to. Oo. Like we want to be consistent. Right. We want to be relevant. We want to be aligned amongst ourselves and sa community, parang gano'n. Meron bang formula na sinusundan ng playback jukebox? Meron ba kayong template? Yeah, siya alam ni JJ yan. Siya yung template namin. Template namin. Ano yun parang ano rin yun parang any kind of work. You put in the work, you reap the rewards. Consistency dapat. That's the key. So yun yung tinatry namin i-maintain. And actually, not trying kasi gusto namin yung ginagawa namin Yeah. It's a passion. Oo. So hindi siya, kasi di ba, madalas mo marinig, tanggal kate. Tanggal kate lang. Ito hindi. We're having fun talaga. Having fun talaga. Oo. You know. I mean, yun yung ano dun eh. umuwi kami sa Pilipinas, umutot yung utak ni Benji. Sabi ni Benji noong mga April or May of last year, uwi tayo sa Pilipinas, December. Game. Tapos yung kaibigan natin, si Wawi Posadas. Shout out Wawi. So, May, tinext ko si Wawi, tapos tinawagan ko, tapos binook nga niya ng December 30th, 2024. Isipin mo, ganun yung commitment namin. Di ba? Kami gagastos ng pamasahe namin to go home. Mag-i-ensayo kami, magpo-promote kami. Talagang kakaririn namin yun. And we, to JJ's point, we put in the work, we reaped the rewards. It was packed. Lahat ng tao sa Pilipinas, the best 500 pesos spent. Mga ganon. And it was Monday. Monday night, and it was raining. Kamusta yung raining pa. Kamusta yung experience? Oh my God. Oh, masarap. Wow. O was it Hindi overwhelming namin sa inyo? Alam mo yun? Kasi andito kayo sa LA tapos biglang all of a sudden, di ba? Nasa Pilipinas kayo. Kasi usually, di ba usually, yung mga banda, yung mga artist, pumupunta dito sa atin. Pero eto, baliktad yung nangyari. Di ba so... Yun na lang takutin ka ni JJ pagdating sa aeroplano, bigla akong hiniritan ng 220 nga pala. Yung voltahe. Nalimpungatan ako, sabi ko, oh shit, hindi kaya sumabog. Ano yun, parang doon ako kinabahan dahil paano pag dala namin yung gamit namin. Because again, it's playback, jukebox, di ba? Hindi kami pwede proprietary yung gamit namin. Hindi kami pwede gumamit ng mga ibang gamit kundi hindi kami tutunog ng tama. Paano pag maisak-sak namin tapos biglang sumabog, may game over, di ba? So, was there a big difference between LA crowd, California crowd, sa Manila crowd?
Ano yung experience? Ikaw nasa harapan eh. Oo. Ibang level. Actually, interesado ako kasi tumugtog na siya sa Pilipinas eh. Oh. Tumugtog din kami sa Pilipinas sa Gio, kaming dalawa. Pero ibang crowd yun. O ilang lamesa lang yun eh, di ba? Oo. Sa Gio, yung underground na... Underground okay. yun. Kami doon as Childhood Dilemma. Oh. Yung Gothic na banda. So, ang gusto ko malaman is, ito yung first time mo tumugtog ng ganong karaming tao sa Pilipinas eh. Na iyo. Na iyo ha, iyo. Hindi nakikitugtog ka. Kasi may gano'n eh, di ba? Oo. Nakijab ka, hindi mo crowd yun eh. Ito crowd mo to. Ikaw yung pinuntahan. Alam mo, responsibility, yun ang gusto ko malaman kasi responsibilidad niya lahat yun. Nandun siya sa backstage. Ganun siya. So malaking difference. Malaking diferensya. Dahil, yung nga, actually, hindi ko na-expect na ganun karami tao. Right. You know? Kasi, again, hindi naman hindi naman sila pupunta ron as intro voice. Oo. Playback, jukebox to. And yun nga, as Monday, umuulan, kasi sabi ko, hindi natin mapupuno. So hindi sila nag-expect ng something la, uy, si Paco, si JJ. Correct. Na-expect nila improvise na mga kanta. Correct. Wala. Walang ganun. So, walang ganun. So, sabi ko, okay, hindi ko alam kung mapupuno natin to. Diba? So, nandun kami sa baba. Mamaya-maya ito na si Lux, sinusundo na ako, papapanik kasi may camera siyang gano'n. Dad, by the way, we're full. Huh? Oo. Doon ako nataranta tuloy. Kasi, again, hindi ko na-expect na ganun. So, pagpanik ko sa taas, yun, kabado na ako na, kasi sinasabi nila pa ako, inaasa ko palagi na, nakaroon ka ng butterflies, or kinakabahan ka pala. Hanggang ngayon, kinakabahan ka. Siyempre naman. Oo. Di ba? So, nandun. Pero, siyempre, pag ako kasi, kinakabahan before the show, pero once na nandun na ako, ayun na, parang okay na ako. Ako kinakabahan din ako noon. Kasi hubad na hubad kami, tatlo lang kami. Wala yung mga nasa baba eh. Ang laki ng stage. Right. So, yeah. Tapos walang Patrick, walang Luigi. Walang Luigi. Oo. Yeah. Tapos inabot namin Wala yung mixing iPad namin kay Jaja at kay Joyce. Mamayang konti nakikita namin nagsasayaw na si Jaja at saka si Joyce. Sabi namin po siya, sino nagmi-mix? May ganon. Pero shoutout kay na Dixie at saka sa staff ng 19 East. Yeah. Patunog Shout na out. kami ng Right. napakaganda. And sabi nga ni Wawi Posadas, Shout out to Wawi. Shoutout to Wawi. Marami nanonood sa 19 East pero nakaupo na lang. Oo. Ang culture doon is manonood, papalakpak. Oo. Ito hindi, so nakatayo yung mga tao, sumasayaw eh. At, ito pa isang dito. At pagkatapos ng show, nagpa-picture pa. May meet and greet pa kami. Okay. So, yun ay extra, di ba? Right. I mean, yun hindi namin expect. Yeah. Pero, kasi, usually, after the show, uwi na. Oo. Babay na. Monday eh. Tapos nagliligpit ka pa ng gamit mo, no? Dito, kanya-kanyang ligpitan, eh, no? Hindi naman sama, di ba? Para hindi ka makita na wala kaming staff, kailangan umalis mo na lahat ng tao Oo. bago kami magligpit ng gamit. So 3 o'clock ulit kami ng umaga nakauwi. But Yung ganun. Teka, pagdating doon, kanya-kanyang ligpitan pa rin. kami, Oo. Wala naman kaming, Wala kaming sariling wala kaming staff. Oo, okay. hakot namin gamit namin. So that was Right. very humbling, di ba? So, kamusta yung crowd? Ano yung crowd difference sa LA crowd? Well, siyempre, yung mga crowd doon is, Mas madali bang i-please yung mga madali. kababayan natin doon? Madali, pero yes and no. Kasi, ang dami magagaling kumanta sa atin. Right. And ang ano doon is, alam nila yung mga talagang kumakanta sila. Kahit anong kantahin namin. Actually, yun ang napansin mo eh. Oo. Kasi may mga kanta kaming sa lineup, sa repertoire namin na kinakanta namin dito na minsan tumitiririt lang. Oo. Na parang, medyo bitin yun na. Sa Pilipinas, Talagang alam nila yung kanta. Oo. Hataw pala ni JJ ng intro nung kanta, boom! Alam mo na engage ka agad yung mga tao. So, yun iba. Right. And that's really So, mas conservative that's really yung mga tao sa LA, no? it's either that, Bri, or hindi nila alam yung kanta yung choice namin. ng kanta. Hindi, kasi kaya ko rin natanong, kasi tumugtog kami sa sa Vegas. Kayo meaning ni na Pia Alvarez. Oo, Kasi PNP. You played Oo. drums for PNP. So, nung nagpunta kami doon, nung tumugtog kami,
ang personal expectation ko, wild ang crowd dito kasi Vegas to eh. 'Di ba? Pagdating ko dun, hindi ba baliktad yung nangyari. Parang tahimik lang sila, ang hirap hilahin ng crowd. Versus sa LA Correct. kasi 'di ba meron ang mga puti dito, kahit anong tugtugin mo, kahit Talagang, oo. Kahit hula-huy. Oo, 'di ba makarinig lang ng medyo upbeat yan. 'Di ba kala mo mga nakainom na eh. So ngayon, pag nasa Manila, ganun. And then some. And then some. Kasi, alam mo yung very animated sila sumayaw. Hindi sila sumasayaw with each other. Sumasayaw sila with you. Hindi naman 'to yung mga kamag-anak ko sa Cavite. Hindi. Puro hakot pala. No? Di ba? Oo, taga Cubao doon. Alam mo yung dito sa States, sumasayaw sila among each other eh. Yeah. Right. Ito hindi. Sumasayaw sila na nakaharap sa amin. So nanonood sila ng concert. Oh. Yes. Diba? Diba? Gestures pa sila, mga ganun-ganun. Oh. At sumasabay din pagkanta, no, Benz? Correct. Naririnig mo. Sumasabay. Right. Galing. So, yung Galing. ganun experience. So, So magkakaroon ng part 2. Yes. yes. Definitely. Kailan to? Naka-schedule kami to go home again this December. Oh wow. Yeah. So mga magiging yearly na to ha. I mean, may mga corporate shows din. So, Right. Sa Manila. Manila. Okay. Ready ka na ba doon, Jay? Yeah, of course. So what's the goal? Ano ang goal ng... Anong gusto nyong ma-achieve as a group? More, Is it a full album? more releases sa social media and, Spotify, ganyan. Right. Or some originals. May mga originals kami na naka-line up to release this year. So, we'll see. Alam mo yung Bright, na parang masarap mangarap eh. Pero pag wala kang kantang nakapila, Oo. pangarap na lang yun, di ba? Ngayon, Right. gumagawa kami ng hit song. Sabihin mo na makapal, di ba? May mga taong gumagawa lang ng kanta. Kami, sinasabi namin sa sarili namin, sa aming tatlo, gagawa tayo ng kanta, gumawa tayo ng hit song. At least sa ating tatlo, hit yung kanta. Oo. Di ba? Para at least pag lumabas siya, alam natin hindi tsamba Oo. pag nag-hit. Right? So, yun ang we've been doing. May nakasalang kami. Ngayon, may cover kaming nakalabas yung Fixing a Broken Heart. Which is may show rin kami, February 21, sa The View. Punta kayo, bring yourself, bring a date. Wala kayong date, kami maghanap ng date sa inyo. Doon mismo sa venue. We'll fix your broken heart. Ticket. Ticket is $58 available sa playbackjukebox.com/shows. Sa gate? Sa gate. Hindi, pwede rin sa gate. Pwede rin sa gate. Kaya lang si Eileen Carpio ang nasa gate. So, hindi natin alam kung magbibigay ng discount yun. Pero yun nga, may mga song, may isa kaming song na ginawa ni Ellie Buendia for Playback Jukebox. And then itong ilalabas namin is Lungkot, which is a very upbeat, nice song after Fixing a Broken Heart. And para sa amin, yun lang we have to do the activity. Right. Pag tinamaan, iba yung takbo ng buhay namin pag tinamaan yung kanta. So kaya nga, balikan natin yung goal. Ano bang goal? Kung gusto nyo bang ma-eliminate yung pagtugtog ng cover songs and eventually go original kayo with a little bit of cover songs? Pantawid ba? Or are you planning also na makilala as a cover band? Hindi. Siyempre, ang goal namin is makilala kami yung original. Original songs. Right. I mean, Pero hindi mo, again, kami naman kung ano yung naisipan namin, gagawin namin. Wala kaming boundary sa ginagawa namin. Oo. Kasi pag tinugtog naman namin ng cover songs, aariin naman namin. Oo. So, wala kaming ganun. Di ba like you can't take my eyes off you? Mm-mm. That's a cover song. Pero, ang nakakatuwa ron, pag tinugtog na namin, akala ng tao Oo. na amin. Kasi feeling din namin amin eh. No. Inangkinan namin eh. Amin na yun. Di ba parang gano'n? Right? So, and siguro we're old and mature enough to think na, let's appreciate music as it is. Right. Ala side A. Ang side A covers a lot of songs, but then again, they've written one of the best songs also during the 90s, di ba? Right. So, you can have the best of both worlds. True Faith, ganun din. Oo. Tayo magagandang kanta ng True Faith, pero hindi sila nahihiya mag-cover. Right.
So, hindi limited yung fun. Parang gano'n. Right. So hindi ba nagiging hindrance yung edad sa inyo? Hindi kasi 'di ba? Siguro. Yung tipong iba na yung takbo ng music eh. Oh. Lalo na sa Pilipinas, iba na yung puro bata eh. Correct. 'Di ba? Hindi ba nagiging medyo kailangan dito na tayo. Medyo kailangan i-park na natin to hanggang 2 years na lang o 5 years. Alam mo kung ba't hindi? Hindi siguro. Sagutin ko yan kasi proud na proud ako sa kaibigan namin and kaibigan din ng podcast, si Miss Odette Quesada. Mhm. Si Miss Odette Quesada, nagraramen ako si JJ at saka si Odette. Pinaplano lang niya yung kanyang birthday concert lang dapat yun. Gusto niya mag-birthday sa Pilipinas at mag-concert siya sa Pilipinas. Pa-pandemic na to, Jay, di ba? Yes. Pa-pandemic. Nasa yung ramen place dyan sa Las Tunas? Oo. Ajisen. Ajisen. Kami tatlo. Oo, sana matuloy yung concert ko. Pero hindi, yun. Total, byuda na ako. Yun ang binabalak kong gawin. And then look at Odette Quesada now. She's going back and forth sa Philippines. Galing, ano? Packing up concert places. And she's still there. Right. And she started as a songwriter. And now she gets a chance to sing her own songs. And bagong generation ang nakaka-appreciate sa kanya. Right. And binigyan din niya kami ng kanta for us to sing. Oh yeah, by the way. Nagsulat din siya para sa inyo. Yeah. Di ba? So, I don't think age is an issue. Kasi music makes us young eh. Right. Right? So if you treat it well, it'll treat you well. Oo. Nakakabata lang siya. Kasi yung iba, syempre, di ba, may edad na ako. Kaya tugtog-tugtog na lang. Di ba? Hindi naman ganun ang... Kaya napupunta sa hobby. Sa amin, hindi. Hindi ganun ang approach namin. Di ba? Yeah, iba yung approach namin tatlo. So, kaya may goal, kaya nandun may gigil. May gigil pa rin. Gigil, oh. Di ba? Kasi yun yung nawawala eh. Yung maganda dun sa amin tatlo kasi yung chemistry namin, it's just parang ginawang ganun eh. Perfect eh. Oo. Tsaka meron kami sistema ha. Hindi yung basta... May sistema. Yeah. Oo. May sistema kami. So, and it works. So, Right. Pati sa So, chemistry, ang napansin ko sa inyo, tuwing mapapanood kayo, kayong tatlo lang. Bakit kayong tatlo lang? Kasi yung ibang banda dito, napansin ko dito sa LA scene, makikita mo yung singer, pero iba-iba yung membro kada mapapanood mo sila eh. Kasi banda talaga kami. Okay. I had a conversation on the way here to the studio. Ibig sabihin galing ako sa ibang lugar kasi umuwi ako dito. Kausap ko si Badong Salvador, Okay. who is a session guitar player. You're a guitar player also, di ba? So, yun ang binigay sa amin niya. You know what? Ang nakakatuwa ang playback jukebox because kayo lang ang banda rito sa LA na talagang banda. Yung mga iba kasi, like 1989s, Oo. si Richard lang ang maiisip mo na totoong miyembro dyan eh. Diba? Right. Parang gano'n. Pero kami raw, kami talaga. Eh, di ba yun naman talaga ang banda? Dapat. Like Rock Stallion. Ang Rock Stallion, silang tatlo. Like si Rafi Mendoza, si Mark Yap, si Right. Dave Aguirre. Yung drummer nila, hindi ko na kilala. Nagpalit sila ng drummer. But there was a time, kilala mo yung apat ng miyembro ng Rock Stallion. Right. Ganon din ang, there was a time, ganon din ang Brown Dishon. Mm-mm. And, you know what? Kami nga, nung naging apat kami, doon namin nakita na lumabnaw kami. Because, I mean, nothing against kay Cha when she was part of the band. Pero yung day job niya, prevented her from really going All out. all Oo. out sa playback jukebox. Nung nag-commit siya, nag-decide siya na mawala sa playback Right. jukebox, kaming tatlo, naging tight. So nakikilala na, napapasa mo yun sa audience mo eh. Oo. Yung energy na generate mo, yung positive vibes, yun, kahit anong banda, dapat maganda yung napapakita mong energy sa crowd. Right. Kaya like yung sinasabi mo, kahit yung crowd patay, dapat ka pa rin, ayos pa rin yung performance mo, bigay ka pa rin. Kasi in itself,
ganado ka dapat, ayos kayo. Ito yung keyboardista yan nagsasabi Oo. So, yung sinabi niya is pang vocalist Oo. So, isipin mo, keyboardista siya, alam niya na he has to show energy. Right. Drummer ako, I have to show energy. Singer siya, he has to show energy. Ang audience ngayon, yun na. Ang audience ngayon will invest in us. Hindi na nakatingin kay Benji kasi, yung keyboardista, full energy rin. Yung drummer, si Paco, full energy rin. After the show, hindi lang siya ang kinakausap, kundi kaming tatlo. Right. And then consistently nakikita sa pictures, kaming tatlo. Oo. Nakikita sa lahat, kaming tatlo. Di ba? Parang ganun. Okay. So, balance naman. Paano nyo nababalance yung... Kasi nandyan yung commitment eh. Di ba? Yun yung culture talaga ng pagbabanda eh. Di ba? Kung nagbanda ka sa Pilipinas, yun talaga yung walang nag-a-absent, kaya may sakit. Di ba? No excuses. Ito yung pinasok ko. Gusto kong tumugtog, tutugtog ako. Yeah. Di ba? So, paano nyo nababalance yung work, band, personal, Yun na yan. yung date? Yun na lang. Tatlo lang ang pwede mong gawin. Oh. Yeah. Kasi, yun na yun eh. Hindi kasi parang ikaw, 'di ba? May mga chikiting ka, maliliit na may soccer 'yan, may kung ano-anong aktibidades. Yung nga yung yung commitment mo sa banda. Oh. It doesn't matter kung ano yung ginagawa mo eh. It Oo. doesn't matter kung ano ginagawa mo day job, kung kung may mga anak ka. Hindi naman ako compromise sa inyo in your case. Because, Nasa sa'yo yun to balance it, Kasi nakakommit ka eh. yeah. You have commitment as a family, as a, sa bahay nyo, may commitment ka rito. So adjust kami. Which means, let's say si Benji, may band thing yung pangalawa niya, si Oo. IC, di ba? So anong oras tayo? Hindi yung, cancel, may ano yung anak ko. Hindi. Okay, may ano yung anak mo. And then pagkatapos nun, may ensayo tayo. So anong oras tayo mag-ensayo? So delayed. Okay, so adjust kami ng schedule. Which means may time din ako para kay Jaja at saka sa kids. Kasi pagdating sa time na to, banda naman kami. Oo. Nagkaroon kami ng issue dati na dinner with friend or band practice. Naalala mo yun, Jay? Ginawa na issue, dinner with friend or band practice. Pag sinabi mo dinner with friend, ibig sabihin ano ka, hindi ka committed. Okay. Di ba? Yung Right. biglaan na ganun, oo. Yung hindi, kasi syempre, prior to, yun nga, the practice, syempre, meron schedule kami. And then, Oo. lalagay doon kung ano hindi available. Pero yung biglaan na ganun, yung papipili na ganun, yun yung sinasabi ni Paco yun. Man ba, bigla nagyaya, kunyari na, labas tayo, gimmick tayo. Eh, practice kami. Kung committed ako sa playback jukebox, kahit masaya kang kasama, Hindi sabihin pwedeng ko siya- ora-orada yung... sasabihin ko siya, punta ka lang sa practice. Exactly. Oh. Gusto mo pareho eh. Di ba? Right. Di ba? Hindi ako pwede mag-absent. May commitment ako rito eh. Correct. Yeah, so meron tayong phone-in question. Yan. Ito. Pili tayo dito, ang dami. Merong galing katanungan galing Cotabato. Okay, wow. Shout out, Cotabato. Ito yung isa galing Katbalogan. Sino ang nagpe-prepare ng setlist? Si Benji. Si Benji. Tapos next question, sino nagbabago ng set? Iba-iba. Bakit si Benji? Kasi dinidesign mo ba para sa kung ano yung gusto mong kantahin? Hindi naman. Do you crowd read? Kasi dalawa yan eh. Pwedeng merong gumagawa based sa gusto mong kantahin, sa feelings mo nung araw na yon, or ang yung meron ka ng expectation doon sa tutugtugan mo. Hindi naman. Communication pa rin. Siyempre, lagi kong binibigay sa kanila yung, let's say, gagawa akong listahan, draft. Ano sa tingin nyo dyan? Yan. May template kami. Kumukuha pa rin ako ng advice sa kanila ng dalawa. Okay ba to? Oo. Tapos, ma-massage na lang nilang dalawa. Ganun. So pero every show, Ako nag-initiate nung setlist. Ang maganda ron, to answer your question, hindi ko question yun. Taga Katbalogan nga. Katbalogan. So, to answer the Katbalogan question, kayo na-encourage namin siya na mag-start ng setlist para makita namin kung ano yung nasa utak niya. Okay. Di ba? Kasi siya ang nasa harapan siya magpe-present nun eh. Oo. So, ito yung frame of mind niya. Remember, alam naman niya kung ano yung venue eh.
So, kung alam niya kung ano yung venue, alam niya kung ano yung mga taong darating doon. So, kung gumawa siya ng setlist, which means may vision siya sa sarili niya, sa amin, at saka sa audience. So, ang trabaho namin ni JJ is titignan yung setlist niya. Kasi, ano yun naka-template. Kailan mo ginagawa yan? Ahead of time, syempre. Yeah. A couple of weeks. Kasi ayusin ko sa Ableton Live yun eh. Meron time na parang kasi alam ko na hindi naman nangyayari yun talagang may list ka talagang yun ang masusunod. Pero hindi ba mahirap sa case nyo kasi kayo eh. Naka-lean towards technology kayo eh. Di ba pagka meron kami again yung pag gusto mo baguhin yung system namin napag-aralan na namin kung paano ano yan eh. Okay. Ayusin or i-massage yung playlist. So nababago nyo? Nababago namin yung playlist on the fly. Oo, on the fly. On the fly. At saka marami kaming backup. Okay. Kasi may ginawa akong playlist pero may marami mga naka-standby doon. Pwede namin i-switch. So kahit na nagawa mo na yung playlist, yung lineup, nakakapag-crowd read ka pa rin na, oops, medyo atras tayo. Kasi kailangan yun eh dahil minsan babasahin namin yung crowd. Minsan sasabihin pa, jump tayo dito, sige. Oo. Or Pax, jump tayo sa ganito. Yeah. So again, kami yung playback jukebox pero kaya pa rin namin hindi lang kami yung parang play and robot na gagawin na kung ano yung pinlay namin, hindi. Right. Nako-control pa rin namin yung materials namin. Right. Pero yun, pre-planned yun kasi in other words, pag in-imagine mo bra yung setlist, habang tumatakbo ka, ito alam mong walang choice. Kailangan mo tirahin talaga yung tatlong kanta na yan. Yung pang-apat na kanta, may ABC yan. Oo. And then tira ka ulit. And then may ABC ulit yan. Kumbaga, may mga checkpoints kami sa setlist na may choices kami. Parang choose your own adventure. Oo. Pag alam namin, mukhang hindi pa sasayaw to, dito tayo sa bagal. Right. Mukhang sasayaw na to, jump tayo, tuloy-tuloy na to. Mukhang pagod na to, dito tayo. Pagalan natin. May ganun. And nag-uusap kaming tatlo habang tumutugtog. Oo. Ganyan. Ano pinag-uusapan nyo? Minsan, yung second band niya. Oo, ganun ba? Parang mahaba na tong podcast na to, tong episode na to ah. Pero bago natin i-wrap up tong episode na to, congratulations nga pala, Pacos Place. Thank you. Sa 300, sa ika-300 na episode. And of course, congratulations, Playback Jukebox, for your 3rd year anniversary. And thank you for having it here sa Pacos Place. And sa'yo rin, thank you for doing this. Of course. Yes. Yan. Kailangan natin to. Thanks, Brian. Subscribe, Sir Ulo. Yes. Dumoble yung subscription niya. Oo. 10,000 niya. Aba, Yeah. Pero bago natin i-wrap up to, meron tayong katanungan. Benji, JJ muna. JJ, sinigang adobo. Adobo. Bakit? Paborito ko yun. Ah. Pag tumatagal, sumasarap rin. Haba. Galing ah. Iba-iba yung sagot niya. Bago yan. Kasi dati, kapaborito niya ang adobo kasi luto ng lola niya. Yan. Oo, recipe ng lola niya yun eh. Di ba? Benji, adobo, sinigang. Sinigang. Bakit sinigang? Very comforting, tsaka madaling lutuin para sa akin. Ikaw nagluluto? Ikaw ba ang kusinero sa bahay? Hindi naman. Pareho kami ni Joyce na marunong magluto. Pero Sino madalas magluto? siya. Ang yabang mo. Okay, Pax, adobo, bulalo. Kala mo sinigang ah. Basta kanya iba. Hindi, alam ko na sinigang. Hindi. Hindi ba? Bulalo. Ba't bulalo? Una-una, comfort food din siya. Masarap siya pag mainit ang panahon, malamig ang panahon. Tapos, yun nga lang, disclaimer, mas gusto ko kumain ng bulalo pag hindi kasama si JJ kasi hindi, puro gulay. Puro gulay bibigay sa'yo.
Magdana ako ng bulalo yan. Di ba? Tayo sa Noy Beats. So, bulalo. So, nag-enjoy na subukan nyo ba ang nakapag-authentic bulalo ba kayo nung nag-Pilipinas kayo? Hindi, dapat sa Muñoz eh. Wala. Hindi tayo nakapag-Muñoz. Dadalhin dapat kami ni Benji sa Muñoz. Pero sabi niya, Muñoz o SM. Hindi, huwag na tayo magbulalo kung hindi nila sa Muñoz. Pero maganda yun. Ang sarap ng mga naging nyo ha. Mga food experience. Aling Musing. Yes. Yung dampa ba yun? Pinuntahan nyo? Sa Libis. Yeah. Ibang dampa yun kasi usually yung dampa pinupuntahan natin sa may... Sa Paranaque. Oo, di ba? Sa may MOA banda, di ba? Sa may Dampa mismo. Ladies and gentlemen, playback Supak! Hindi gumana kanina eh. Thank you. Thank you.